Welcome back! So, nandito na tayo sa ating next topic. At this time ay papakita ko sa inyo paano mag-add ng mga files dito sa ating Explorer. So, kung i-minimize ko to and then pupunta tayo sa my project, meron paraan na kung saan ay pwedeng tayo gumawa dito ng new folder. Sige, i-click natin new folder. Then, lagay natin siguro dito ay images. Yan, images. So, tingnan natin sa ating by refreshing. To, meron tayo ditong refresh explorer. Mapapansin nyo. Ayan. So, makikita nyo nandun na rin yung folder na images. Diba? Kanina ay wala pero ngayon nandito na. So, pwede mo siyang i-open by double clicking pero walang laman. No? So, sa isang banda is kung ano man yung ginagawa nating changes dito sa mismong folder ay pag ni-refresh mo yung ating VS Code na nakikita mo doon no, kung anong mga changes doon or dinadagdag mo. The same time, pwede ka rin magdagdag dito. Okay? Nalalabas din doon. So, let's try itong ating new folder. Then, sa loob ng images, nasa loob siya ng images yan, no? Try natin yung wala sa loob ng images. Yan, dito tayo mag-click sa labas. Okay, so lagay naman natin dito is CSS. Ayan. So, gumawa tayo ng another folder na ang pangalan ay CSS. So, kung titingnan natin, makikita nyo sa mismo folder, yun din yun. Na meron din tayong CSS folder. In other words, yung ating IDE, tinutulungan lang niya tayo gumawa ng mga files, gumawa ng ating code, nag-assist siya sa ating using the VS Code UI. No, pero kung papansin niyo, same din pag ni-right click natin dito using the Windows text editor. And Notepad pala, yan. Text editor na Notepad is same din na code ang makikita natin. Pag nagbago tayo dito ng code, mababago din sa VS Code. So meaning to say, kung kayo ay parang hindi nyo kunyari itong profile picture peg, hindi niya makita, no? Hindi makita niya. Wala siya yung lalabas na profile picture.jpg. Ibig sabihin, dito mismo sa folder na ito is wala dito yung profile na yon, no? Yung image na yon, na itong JPEG na yon, na picture mismo na hinahanap niya, image source ay wala dito. Okay? So, ang gusto ko sabihin is ano man ang naririto na nakalagay sa code na nire-reference niya na dapat ay nandito pero hindi niya makita o nasa ibang folder, hindi siya mag-render ng tama. Kagaya nung nakita lang natin ngayon, 'di ba? Wala yung ating picture. Okay? Wala yung picture, wala yung image kasi wala diyan mismo yung image na 'yon. No, yung ating image source. Ayan. So, ang lumabas na sa kanya yung kanyang alt text, which is yung ating your name's profile picture. Okay? Ayan. So, in other words, itong ating VS Code, kung ano man yung nakikita mo dito sa left side, para hindi ka malito, is tingnan mo lang nasaan yung folder na yan, no? Saan mo siya dapat makita, no? Ayan, sa Explorer. Ayan, dapat familiar ka sa kung saan nasaan tong folder na to, ano? Ayan, so dapat pag inopen mo siya dito, open file, open folder, is makikita mo saan ba siya, nasa desktop, and then my project. Ayan, ito yung tinatawag nating directory. Pag ni-right click mo yan, so makikita mo siya, no, sa ating mga iba pang pwedeng gawin dito sa file na to. And then properties, punta ka lang sa properties. Okay, so ito yung kanyang location. Ayan. User Supermic Desktop. So kapag hinahanap mo yung kanyang exact location, nasan siya? Nasa desktop siya ni Supermic. Alright? Sige, yan. So ganun siya pagka ikaw ay mag-open, mag-save. So kailangan dito sa file ay alam mo kung nasaan yung folder. Kung gusto mong i-save to as a folder pa or mag-save ka sa ibang folder, i-save as mo lang dito, no? Save as. O gumawa ka ng bagong folder, create ka dito ng bagong folder, tapos dun mo papasok sa loob. So,
ganun ang mangyayari, no? Yan yung ating directory. So, minsan ito nakakalito kasi ito parang ang daming mga files na napakahaba nandito. Yung makikita nyo sa ibang mga developer, ang haba nandito yung kanilang mga files sa gilid, no? Yung kanilang mga code at patong-patong sila, no? Na parang akala mo ay tree, no? Puno, T-R-E-E, tree, no? Parang ito siyang tree na and then excuse me. Ayan. So, ganun po sa pag-explore ng ating mga laman sa VS Code, no? So, siya ay coding assistance, no? Coding assistant, coding body. So, napakahalaga na dapat alam natin ito, no? Alright, so dito mo tayo titigil. Proceed tayo sa next. Gumawa kayo ng mga bagong folder na sa tingin nyo ay para makapag-practice kayo. Ano? Ayan. So, pwede mo siya i-delete. Ayan, no? I-cut, copy, etc. Copy path. No? Nandito sa right-click yan. Right-click. Alright? Sige, tuloy tayo sa next lesson. Magkita po tayo muli. Bye po.